Mga cutie boys, welcome sa ating unang video ngayong 2025. At dahil bagong taon na, kinailangan ko magpalit ng camera. For this video, sisimulan natin ang taon ng 6 na affordable inline 4 na bibili nyo ngayong 2025 kahit unang linggo pa lang ng January. Kapag sinabi nating inline 4, ito yung mga tipo ng makina na talaga naman kapag dumaan sa harap mo, masusundan mo ng tingin. Ito din yung mga tipo ng motor na kahit onting piga mo sa silinyador, magwawala agad. Meron pa nga 100 kph yung tunog pero 20 lang ang takbo. Pero mga kitipais, dahil unang video pa lang ng taon to, Happy New Year! Expect na natin na may mga posibilidad na baka may mga lumabas pang ibang motor bukod dito sa mga nilagay natin dito sa listahan na to. Also, we have to take note na hindi po biro ang mga presyo ng inline 4 dahil na lang sa kung gaano kakomplikado ang mga nangyari sa loob ng makina. Pero ganun pa man, aalamin natin dito sa video na to ang 6 na inline 4 na kahit papaano medyo pasok sa budget mo. Magsimula tayo sa pinakamataas na presyo dito sa listahan na to, ang bagong Honda CB650R sa halagang 524,000 pesos. Well, aminin na natin medyo makati ang 524,000 pesos pero I guarantee you guys na isa to sa mga worth it inline 4 na may bibili nyo ngayon. Nakilala natin ang CB650R dahil na lang sa kanyang retro look considering na Japanese brand to na sinalpakan ng inline 4 pero hindi ganun kasakit sa bulsa. Majority kasi ng mga inline 4 ngayon nasa tuktok. Ito yung mga tinatawag na delitro pero buti na lang meron sa mga middleweight tulad ng CB. Pero for 2024 nagkaroon ng update ang CB650R up to this date at eto na, yung dating retro-looking CB nag-transition to naked sport CB. Well, maintain pa din nila ang teardrop headlight kahit papano. Makina na gumagamit ng 649cc at may bigat na 203 kilograms. May sipa ng 94 horsepower at 12,000 RPM and 63 Nm of torque at 9,500 RPM. Yung ganitong klaseng power band, ito yung masasabi kong nakangiti ka sa loob ng helmet mo sa bawat piga mo Mapa-weekend ride man kasama ang grupo dahil medyo makakahabol ka pa kasama ang mga delitro. Makakahabol hindi ko sinabing makakasabay. Lalo na kapag dalawang Hayabusa ay nasa tabi mo. What? Tsaka okay din gawing pamasok dahil sa relax ergo at power na hindi ka bibitilin sa bawat overtake mo. Para sa tech at features, naka-TFT na ang display mo dito. Tulad nga ng sinabi ko sa review, para kang nasa operating system ng Windows. Straight to the point display na meron kang built-in navigation sa dash. So yes, hindi mo na kailangan pa maglagay ng cellphone dyan sa handlebar mo. Sama mo na din ng on and off traction control. Also, kung gusto nyo mas gumaan pa ang buhay nyo, andyan ang CB na e-clutch for 564,000 pesos. Kung interested at gusto mo na in-depth review dito sa e-clutch o kahit dito sa standard kasi ganun din naman, nilagyan lang ng e-clutch. Meron po tayo dito sa channel. Makikipindot na lang din ang subscribe button dyan sa baba. Ay, namumulaw. Pero one thing is for sure, kung gaano na lang ka-reliable ang brand na to. Siguro kung meron man akong hinaing dito sa bagong CB, yun yung bagong itsura ng busina. Ewan ko, hirap na hirap akong gamitin kahit ilang buwan na sa akin tong CB. Mas naging flat kasi lalo na kung naka-gloves ka. Walang riding modes para sa presyo niya. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin nilalagyan ng Honda ng riding modes to. At andun pa din yung vibration in high RPM considering na inline 4 to. Next ay ang Kawasaki Ninja ZX4RR sa halagang 499,000 pesos. Meron ba hindi nakakilala dito sa motor na to? Kahit ata mga bata sa kanto alam to Well, kung hindi ka familiar dito sa 4R, kailangan mo maglalabas pa minsan-minsan. Sport bike from Kawi na gumagamit ng 399cc inline 4 as you can see sa title. At may bigat na 188 kilograms resulting to 77 horsepower at 15,000 RPM. Oo, high revving tong bike na to. At 35 Nm of torque at 11,000 RPM. Hindi man ganun kalakas ang tulak sa unang piga, pangduluhan naman. Halos andito na lahat ng kailangan mo. Isipin mo TFT display, LED lights, 4 riding modes, 2 power modes, 3-level traction control,
Ano pa ba? Assist and slipper clutch. Bluetooth connectivity na hindi kasing ganda ng Honda pero pwede na. Maliit man sa paningin ng iba, roomy naman kapag nakasakay ka na. Magaan at agile gamitin, especially kapag adyan ka na sa corner. Kung meron man akong hinaing sa 4R, siguro yun yung combination ng power tsaka ng exhaust note. I mean, nasubukan ko yung ZX25R. Chassis makina lang pinagkaiba. Parehas na maganda tumunog, screamer bike pero ganun pa man. Parang ganun pa rin yung pakiramdam ng takbo eh. Siguro kapag sinalpak nyo ang dalawa sa dyno, doon talaga makikita mo yung pagkaiba ng performance ng dalawa. Pero yung pakiramdam sa bawat piga mo, parang ganun pa rin eh. Pero hey, at least pwede ka na pumasok sa expressway. Pero aminin na natin kung gusto mo ng screamer bike na nasa reliable brand, safe pick ang 4R. Pangapat ay ang QG Motor SRK 600 sa presyong 438,000 pesos. Para sa akin, isa to sa mga poging naked bike para sa listahan na to. Gumagamit ng 600cc na may timbang na 225 kilograms. 225 kilograms para sa isang middleweight. Parang grabe yun ha. Parang naka 1,000 dun ha. 600cc engine na may lakas na 80 horsepower at 11,500 RPM at 51 Nm of torque at 10,500 RPM. Set aside muna natin yung mga numbers dahil kailangan natin ma-appreciate kung gaano kaganda motor na to. Habang tinitignan ko siya, para bang may hawig sa Ducati Monster dahil sa round LED headlight na may onting MV Agusta sa katawan. Marsaki Gold Forks for that premium look tapos makulay na TFT display. May charging port na din kayo pero ingat lang kayo kasi masyadong malambot yung takip yo. Kapag ginamitan nyo ng pressure washer baka mga to. The rear suspension na nasa right side ng bike. Actually yung ganitong klase ng setup nakita na natin sa ibang motor way back. Kailan ba? 2012. Katulad na lang ng Kawasaki ER6N. Pero dahil bihira yung ganitong setup, nagmukha tuloy unique yung itsura niya. Also for that brakes, naka-Brembo na kayo dito harap at likod. Alam nyo parang pwede itong SRK 600 ah. Yun nga lang, wala masyadong tech ang SRK 600. I mean, TFT screen na malayo sa ibang TFT screen ng mga bagong bikes ngayon. Pero overall, kung gusto mo ng macho look na maganda ang tunog, bakit hindi? QG Motor. To think that this is made in China, mukha namang okay to. And by the way, meron din sport version to na SRK 600 RC. Same engine and frame na naka full fared lang ang itsura. Teka, may kawig to ah! ZX6Rs, that you? Top 3, ang Benelli TNT 600i sa halagang 419,000 pesos. Huling nasakyan at nasubukan natin ang TNT 600i, I think it was way back 2021. Yes, ganun nakatagal. Wala pa nga masyado laman yung garahe natin eh. Ang tanong, ngayong taong 2025, kukuha ka pa rin ba nito? Technically, halos naghiraman lang ng platform ang SRK 600 at Benelli. Kaya kung mapapansin nyo, parehas ang itsura ng makina, headers, maging ang chassis. Gumagamit ng 600cc displacement na may timbang na 223 kilograms. May kabigatan din, resulting to 80 horsepower at 11,500 RPM and 51 Nm of torque at 10,500 RPM. Ganun pa man, hindi ka pa din mapapayat sa power band ng TNT 600. Medyo mahabol sa CB650R in a less affordable price. Nung una natin nasubukan ang TNT, nasa 438,000 din ang presyo nito. Pero ngayon, 419,000 na lang. Naked sport bike na makanto ang hulmahan. Pero lang sarap na mukhang old school ang itsura. Para sa akin, ang TNT 600 ay bagay para sa mga taong naghahanap ng adrenaline o daily man o pamasok. Not to mention, naka-undertail exhaust pa din to, which is bihira na sa panahon ngayon. Best part ng bike to para sa akin. Normally, nakakadagdag ng bigat ang undertail exhaust, kaya siya naging 223 kilograms. Pero kasi naka-underbelly exhaust na yung QG Motor SRK 600, pero 225 kilograms pa rin. Tinga ako. Kumpara naman sa ibang competition in the same displacement, bahal kitignan ng TNT tapos ganito pa ang itsura ng headers mo. Para kang sasakalin dahil sa mga galamay eh. Pero ganun pa man, nakaka-disappoint lang kung gaano na lang ka-updated ang motor na to. Kasi until now, yun at yun pa din. Pero hindi nating masama, kayo naman no. Meron ka ng TFT display, switches na may backlight na para bang keyboard mo, solid suspensions, wag ka nga lang mag-expect ng masyadong tech. Pangalawa sa huli, ang Cove 450RR sa presyong 388,000 pesos. Ang pinakamagaan
na motor dito sa listahan nito. Gumagamit ng 443cc displacement, curb weight is only 165 kilograms. Yes, ganun po siya kagaan, resulting to 70 horsepower at 13,000 RPM and 39 Newton meters of torque at 10,500 RPM. Nung sinubukan natin to sa review natin, aminin ko unang piga, wala siya masyadong tulak, pero katulad ng 4R, pangduluhan din ang power nito. Also, sumisigaw ang bike na to sa bawat piga. So kung gusto mo talagang mapansin sa daan, is ito sa mga bike na yon. First look, kamukha niya yung Daytona ng Triumph. Mukhang yun yung biggest inspiration sa hulma ng 450RR. Meron ding cute na winglet as stock. Mukha na para bang ZX-10R ng Kawasaki at ram air intake din sa gitna. Pagdating sa dash, sinalpakan nila ng LCD display na bakit kasi ganito yung itsura nito. Pero kung gusto nyo ng mas magandang features and tech, andyan ang 450RR na Pro. Doon naka TFT display na kayo. And also, meron na rin kayong launch control, quick shifter, steering damper, lever guard, at kung ano-ano pa. Syempre, additional features, additional peso sign din. Sa gaan ng bike, expect madali siyang dalhin in every corner. Samahan mo pa ng Screamer na inline 4. Talagang nakangiti ka sa loob ng helmet mo. Yun nga lang, sa personal, may kalikitan ng motor na to. Para bang naka 150cc ka sa late ng bike eh. So sa mga may katangkaran, katulad ko, isa yun sa mga factor na kailangan nyo i-consider. At questionable ang engine, especially kung mag-race na kayo kasi lagi kayo nasa high RPM dahil nga high revving yung bike. Hanggang saan ang kapasidad ng makina na to. Pero kung beginner ka at gusto mo mahulma ang skills mo sa sport bike, subukan mo to. Pinakamurang inline 4 as of now base sa ating research ay ang CF Moto 500 SR Voom for 383,900 pesos. Hindi nagkakalayo sa presyo ng 450RR pero kasi magkaiba sila ng approach eh. Isang sport bike, literal, at isang sport bike na nasa ka ng isang retro. Gumagamit ng 499cc displacement na may bigat na 195 kilograms, resulting to 81 horsepower at 12,000 RPM and 49 Newton meters of torque at 10,000 RPM. Kung bitin ka sa power ng Hove 450RR, para sa'yo ito. Hindi ko lang talaga mawari kung bakit Voom ang pinangalan dito eh. Pero anyway, kakaiba itsura ng Voom eh. Kung adrenaline junkie ka pero gusto mo ng retro vibe at the same time, good pick to. Dalawang bilog na daytime running light sa harap na napaka-cool kapag binubuksan nyo. Pero hindi yan yung headlight nyo. Yung dalawang bilog na nakikita nyo, yan ang intake ng bike at nasa baba ang headlight nyo. Ang cool, no? Para bang nag-evolve na Papio. Tapos, samahan mo pa ng Undertale exhaust. Unique talaga. So far, sa lahat ng China brand na nabanggit natin, para sa akin, ito ang malinis ang pagkakagawa. I mean, kahit yung dash yun, hindi mo kakalain ganito ang dash nyo para sa price point niya. Punong-puno ng detalye. Meron din phone connectivity sa display, arrow button para matagol ang dash sa left handlebar, round bar and mirrors as your stock. Meron din traction control, steering damper, at quick shifter. 383,000 na may quick shifter. What? Siguro kung meron man akong hinaing sa bike na to, medyo punggok tignan ang bike dahil sa iksi ng wheelbase. May kalakasan sa gas at super sport ang ergo. So for long ride, lalo na sa mga hindi sanay sport bike, may posibilidad na mahirapan ang katawan nyo. That's it for our top 6 affordable inline 4 ngayong 2025. Amin ko, masyado pang maaga ang taon para sa listahan na to. So expect marami pa pong lalabas na motor. Pero dahil nasa first quarter pa lang tayo ng taon, here's your top 6. Kung kayo ang tatanungin mga cutie pies, alin dito ang pasok sa budget mo at alin dito ang pasok sa panlasa mo, let me know in the comment section down below. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil sa tamang channel po kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong po ang pag-subscribe nyo para mag-grow po ang channel natin. See you po sa next content. Tatanggalin ko lang yung tinga ko. Kanina pa to eh. Lempo ata to eh.